William Navarro, pinangangambahang ma-terminate ang kontrata sa KBL dahil sa mababang average points at wala masyado maraming naambag sa KCC Aegis. Ayon sa isang legit Korean insider na si Korean Bake, kumpirmado na magiging mahigpit na ang KBL teams sa pagkuha at pagtanggal ng mga players, especially sa mga players na tinatawag nilang Asian imports sa Asian quota. Siguro naisip din nila na nagpapasahod sila ng malaki pero hindi naman worth it sa sahod. At sa ball club ni Navarro, mukhang siya nga ang unang matatamaan talaga. Kapag na-terminate ang kontrata ni Navarro, hindi pa siya makakabalik sa PBA dahil banned siya sa loob ng 3 taon. Daf Panopio, pagod na nga ba sa sunod-sunod na talo nila sa PBA? Plano na bang umalis ni Panopio or magpa-trade? Tara! Hinigpitan na ng KBL ang kanilang patakaran sa pagkuha at pagtanggal ng mga players, especially yung mga Asian imports. Kadalasan nila itong ginagawa tuwing Disyembre. At ang sabi mula sa lahat ng mga underperforming players, tinatanggal nila ang mga to. At hindi lang basta-basta tinatanggal dahil tineterminate talaga nila. Ibig sabihin, mas mahihirapan ka rin makabalik sa kanila kasi nga may record ka na hindi magandang performances mo. At sa KCC Aegis, matunog nga raw itong kanilang Asian import na si William Navarro. Kung titingnan mo kanyang stats sa loob ng ilang buwan, na nagkaka-average lamang siya ng 5 points, 4 rebounds sa loob ng 7.9 minutes playing time. Ganito na talaga siya kalala na dati-rati kumakasa pa to ng up to 12 points per game, 5 rebounds, 2 assists. At kapansin-pansin din na si Navarro, hindi consistent. Siya din yung tipo na hindi madaling nakaka-adapt sa system. Sa katunayan, bago kinuha ng KCC Aegis si Navarro, dun sila kumuha ng base sa performances niya sa Northport na kung saan nagka-coverage siya doon ng at least 14.6 rebounds, 2 assists per game at nagagampanan din niya na maayos ang kanyang pagiging PF. Okay din to pagdating sa dribble drive. Hindi lang talaga mahilig mag-pop out tuwing naiipit. Ang hindi alam ng KCC Aegis na napasama pala yung performances niya sa Magnolia Hotshots na sinasabing nasa stage of adjustments pa. So itong Aegis nagbabakasakali lang na maayos ang kanyang whole performances sa KBL. Si Navarro, porsigido namang patunayan ng worth sa team. Hindi rin siya tamad. Sadyang hindi lang pumapabor sa kanyang panahon. Bumaba din ng tuluyan ang kanyang shooting percentage at halos bumagsak to ng 45%. Pati sa 3-point field niya, sa 2-point field. Para unti-unting nawawalang kumpiyansa niya. Tanging ang free throw percentage na lang niya ang natitirang maayos, garnering 65%. Kung ako kay Navarro, kapag ite-terminate na siya ng Aegis Club, bumalik na lang siya ng Pinas at kuhanin niya ulit ang kanyang confidence kasi importante talagang kumpiyansa. Sana, hindi na lang siya umalis sa Magnolia kasi noong time na yun, wala pa namang planong Magnolia na i-trade siya kasi under observation pa. Anong malay natin? Baka ma-build niya yung confidence niya doon. Tapos naging maganda pang performance niya at magtatagal siya sa Magnolia. Pero huli na. At dahil kasama din siya sa mga mababa na player sa PBA ng 3 taon, no choice ka na rin kundi mag-MPBL na lang. Kumpara dati, iba na MPBL ngayon, mas tumataas ang kanilang level of basketball dahil sa mga sumasali na quality players mula sa PBA. Mahirap tanggapin na iti-terminate ka na. Pero kailangan, kesa naman wala kang career. Hindi naman naasahan ni Navarro na ma-double kill siya. Mati-terminate ka na, banned ka pa sa PBA. Daf Panopio, pagod na sa sunod-sunod na talo ng Blackwater. Hindi naman mga rookies ang dapat bumubuhat sa team. Dapat lahat umaambag. Sa Blackwater, konti lang din ang mga players na may consistency every game. Tapos konti lang din yung may mataas ang percentage sa shooting. Kung kukumpara mo sila sa Ross, ang Ross ay tumitira sa 60% ng buong offense at lahat yan sila tulong-tulong. Kasabay din ang mga guards nila na puro dominant. At hasang-hasa na sa kahit anong sitwasyon dahil konting players lang umaambag, mababa din ang average points as a team, lalo na yung second unit nila. Sa kabila ng lahat, positibo pa rin naman si Panopio na makakaangat sila mula sa malaking struggles. Kailangan lang daw niya maging mas mahusay sa shooting at maging positibo pa rin sa lahat ng nangyayari sa kanila. Naisip ba minsan ni Panopio na magpapatrade gaya ni Cedric Bearfield? Balak ba niyang umalis ulit ng bansa? Depende kung matapang naharapin ni Panopio ang 3-year ban sa PBA. Sa palagay niyo, may posibilidad ba na aalis din si Panopio sa Blackwater?